Isang asset namin ang nagpanggap na driver ng truck. Maya-maya pa, 3 palong lumapit at agad nakipagtransaksyon. Isa sa kanila, walang takot pang umakyat ng truck. Bago pa man maisarado ang deal, agad umatras ang aming asset. Ang masaklap, habang usad pagungraw ang gobyerno sa pag-aksyon sa lumalalang kaso ng prostitusyon, patuloy ang pagdagdag ng bilang ng mga palo o sex worker. Isa na rito ang 17 taong gulang na si Gina. Pero di tulad ni Marian na tumigil na sa pangangalakal ng basura, kung sa umaga mabahong kapaligiran ang hinaharap niya, pagsapit ng gabi, mas maruming kalakaran ang pinapasok niya. Mahirap yung kinikita namin, kakarampot lang. Kaya mas gusto ko na yung ganito. Hindi raw lahat ng customer ay madaling kausap. Kung nagkakaroon ako ng kasa-kasa sa iba-ibang parte ng katawan, kasi hindi natin masabi lagi yung nakakasalamuhan natin tao. Minsan talagang pagka sinabing ayaw na, talagang gustuin pa rin nila. Minsan na rin napahamak si Alice. 17 taong gulang daw siya nang pasukin ang pagiging isang palo. Sa hirap nga ng buhay. Tulad niyan, di ba? Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ako makapaghanap ng trabaho maayos. Yun yung magandang trabaho para sa akin. Tsaka hindi lang naman ako yung ganito, marami rin kami. Bukod sa mga driver ng truck, naging customer din daw niya maging ang mga trabahador sa mga junk shop. 300 pesos din daw ang kapalit ng kanyang serbisyo. Ito yung sisweldo. Pero depende kasi yung ibang boy kasi sa junk shop. Minsan, meron din siyang sariling diskarte. Halimbawa, yung sa amo, hindi nila alam po kuha sila ng mga gamit ko sa loob. Ibibenta nila, hindi alam ng amo. Kaya nakakadiskarte rin sila ng pera. Dahil sa hindi protektado ang pagtatalik, 3 beses nabuntis si Alice ng iba't ibang mga customer. Sa takot niyang hindi mabigyan ng magandang buhay ang sanggol sa kanyang sinapupunan, 3 beses na rin daw siyang nagpalaglag. Una natakot muna ako noon, tinapon ko siya. Tapos bumalik uli ako. Yung pangalawang balik ko, pinuntahan ko wala na siya kasi kinuha na siya ng basura eh. Gusto ko siyang habulin para ilibing ng maayos. Sa ngayon may 4 na anak na si Alice. Bagamat tumigil na raw siyang maging palo noong 2009, hindi raw malayong bumalik na naman siya sa gawaing ito dahil sa tawag ng pangangailangan. Siyempre ilang taon din ako nagkaganyan. Sa panahon ngayon, ba't alam mo na rin naman yun, di ba? Ba't kailangan mo pong mag-inarte kung kailangan mo na talaga? Git ng ECPAT, hindi sapat ang ginagawang pagbabantay ng pamahalaan. Kaya imbes na matigil, mas nakakahanap ng ibang paraan ng ilan. May pagpatuloy lang ang maruming kalakaran. Napakahalaga ng papel ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Dahil bagamat mahusay na patakaran ay nagawa na ng pambansang gobyerno sa pamagitan ng Kongreso at Senado, at meron tayong DSWD, itong mga ahensya na to, hindi naman ito makakakilos para ma-implementa ang mga batas kung hindi kikilos ang mga local na gobyerno, yung local governments. At dito nga ay nakikita namin na malaki pang kailangan pahusayin. Kaya nga standing order dyan, aksyonan ng Manila Police Department at saka ng Social Welfare. Kung may mga report na ganyan, dapat mapatigil. At yung mga nagbubugaw, arresto rin. Kasi nga, baka hindi na pagbibigay alam doon sa Precinct Commander. Dahil basically, trabaho ng police yan Di ba? Crime yan So, they must undertake preventive measures. At kung nangyayari na yan, action sila. Noon pa man naging mukha na ng kahirapan ng mga dump site sa bansa. Salamin ang kawalan ng maayos sa pagkakakitaan para sa mga hikahos nating kababayan. Sa pag-alingasaw ng prostitusyon maging sa ganitong mga lugar, malinaw na lalo pang tumataas ang gabundok nila mga pangangailangan. At hanggat hindi tinutugunan ng mga kinaukulan ang kanilang kalagayan, marami pang kinabukasan ang may babasura at madudungisan. Ako si Jigo Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. 75% ng deforestation ay dulot ng legal logging at 2% lamang yung dulot ng illegal logging.